Dear Admin, ako po si Adrian, 32 taong gulang, isang ordinaryong ama na minsang naniwalang sapat ang sipag at tiyaga para maiahon ang pamilya sa kahirapan. Lumaki akong simple ang buhay. Hindi kami mayaman, pero naturuan akong mangarap at lumaban. Nang makilala ko ang asawa kong si Michelle, nangako ako sa sarili kong gagawin ko ang lahat para hindi niya maranasan ang hirap na naranasan ko noong bata pa ako. Hindi man kalakihan ang kinikita ko noon sa Pilipinas, masaya na kami dahil magkakasama kami. Ang bawat pagod ko sa trabaho ay nawawala sa tuwing uuwi ako at sasalubungin ako ng mahigpit na yakap ng anak naming si Chloe. Sa bawat halakhak niya, pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng ama sa buong mundo. Hindi ko malilimutan ang araw ng ika-6 na kaarawan ni Chloe. Hindi man engrande ang handa namin, ginawa namin ang lahat para maging espesyal ang araw niya. May maliit na cake na pinag-ipunan namin ni Michelle. Ilang lutong ulam na kami-kami lang din ang naghanda. At mga simpleng dekorasyong gawa sa makukulay na papel. Kahit maliit lang ang bahay namin, napuno iyon ng tawanan at sigawan ng mga batang kapitbahay na inimbitahan naming makisalo. Habang pinapanood kong hinihipan ni Chloe ang kandila sa kanyang cake, napangiti ako. Pakiramdam ko noon, wala na akong ibang hihilingin pa. Pagkatapos kumanta ng happy birthday, biglang lumapit sa akin si Michelle habang hawak ang isang maliit na kahon na binalot niya ng lumang gift wrapper. Akala ko noong una ay simpleng regalo lang yon para sa akin bilang pasasalamat sa paghahanda namin sa kaarawan ng anak namin. Nang buksan ko ang kahon, nakita ko ang isang pregnancy test kit na may malinaw na 2 guhit. Hindi agad nag-sink in sa akin ang ibig sabihin noon. Nakatingin lang ako kay Michelle habang unti-unti siyang napapangiti at napapaluha. Sa kanya mahina akong bumulungan na magkakaroon na raw ng kapatid si Chloe. Para akong natulala sa sobrang saya. Hindi ko na malaya na tumutulo na rin pala ang luha ko habang niyayakap ko silang mag-ina. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko kompleto na ang buhay ko. Pero hindi lahat ng tao sa bahay ay ganon ang saya. Ang biyenan kong si Nanay Cora ay nakaupo sa isang sulok habang may hawak na baso ng alak. Sanay na kaming ganoon siya halos gabi-gabi. Minsan masayahin siya, pero mas madalas ay nagiging mapanakit ang kanyang mga salita kapag nalalasing. Habang masaya ang lahat sa balita tungkol sa pagbubuntis ni Michelle, bigla siyang nagsalita ng malakas. Sinabi niyang magandang balita yon dahil mas lalo raw akong dapat magsumikap. Idinagdag pa niyang panahon na para mangibang bansa ako dahil wala raw mangyayari kung mananatili lang ako sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ang mga nagiging OFW ay mabilis yumaman at siguradong uulan ng pera ang pamilya kapag nasa ibang bansa na ang anak. Tahimik lang akong nakinig. Hindi ko gustong sirain ang espesyal na araw ng anak ko. Alam kong wala ring magandang maidudulot kung papatulan ko ang mga sinasabi niya. Ngunit habang tinitingnan ko si Michelle, nakita kong pilit niyang itinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. Sanay na rin siyang makarinig ng masasakit na salita mula sa sariling ina. Kahit kailan, hindi naging madali ang pakikisama niya rito. Kinagabihan, nang makatulog na si Chloe at makauwi na ang mga bisita, magkatabi kaming nakaupo ni Michelle sa labas ng bahay. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig at mahihinang ihip ng hangin ang maririnig. Hawak niya ang kamay ko habang nakatingin kami sa madilim na kalangitan. Doon namin pinag-usapan ang kinabukasan ng aming lumalaking pamilya. Aminado akong natatakot ako. Masaya akong magkakaroon kami ng isa pang anak, pero alam kong kasabay noon ang mas malaking responsibilidad. Hindi sapat ang kinikita ko para sa panganganak, gatas, gamot, matrikula ni Chloe, at iba pang gastusin. Kahit anong tipid namin, halos wala nang natitira sa bawat sweldo ko. Hindi ko na malaya na ilang linggo na pala akong nag-iisip kung tatanggapin ko ba ang alok ng isang agency
na naghahanap ng kitchen staff para sa Saudi Arabia. Marami akong narinig na kwento tungkol sa buhay ng mga OFW. May mga umuunlad, pero mayroon ding umuuwing luhaan. Ang iba ay hindi na nakakabalik ng buhay. Kaya noong una ay ayaw ko talagang umalis. Ngunit habang lumalaki ang pangangailangan ng pamilya namin, unti-unti kong tinanggap na baka iyon na lamang ang natitirang paraan para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Isang gabi, sinabi ko kay Michelle ang desisyon ko. Akala ko pipigilan niya ako, pero ngumiti lang siya kahit halatang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Sinabi niyang hindi niya gustong lumayo ako, pero mas ayaw niyang lumaki ang mga anak naming kapos sa lahat. Nangako siyang aalagaan niya ang mga bata habang nagtatrabaho ako sa ibang bansa. Doon ko lalo siyang minahal. Kahit siya ang mas masasaktan sa pag-alis ko, siya pa ang unang nagpalakas ng loob ko. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Dumaan ako sa medical examination, seminar, at iba't ibang proseso bago tuluyang makaalis. Habang papalapit ang araw ng aking flight, lalo namang nagiging masigasig si Nanay Cora sa pagbibilang ng mga bagay na gusto niyang ipabili kapag nasa Saudi na ako. Para bang sigurado na siyang yayaman agad kami. Paulit-ulit niyang sinasabing huwag kong kalimutang magpadala ng malaking halaga buwan-buwan dahil marami raw kaming pagkakagastusan. Hindi ko na lamang siya sinagot. Mas pinili kong ituon ang isip ko sa asawa at mga anak ko. Dumating ang araw ng aking pag-alis. Sa airport pa lamang ay ramdam ko na ang bigat ng bawat hakbang. Mahigpit akong niyakap ni Chloe habang paulit-ulit na nagtatanong kung kailan ako uuwi. Hindi ko alam ang tamang isasagot. Sinabi ko na lang na bibilisan kong mag-ipon para makauwi agad ako. Hinawakan naman ni Michelle ang kamay ko at inilapit iyon sa kanyang tiyan. Mahina niyang sinabi na hihintayin nila akong 3 hanggang sa makabalik ako. Halos hindi ko na mapigilan ang luha ko habang papasok ako sa departure area. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, pakiramdam ko may iniwan akong kalahati ng puso ko. Mahaba ang naging biyahe namin papuntang Saudi Arabia. Habang nasa eroplano, hindi ako mapakali. Halo-halo ang nararamdaman ko. Excited ako dahil may pagkakataon akong mabago ang buhay namin. Pero takot din ako dahil hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa bansang pupuntahan ko. Paulit-ulit kong tinitingnan ang litrato ni na Michelle at Chloe sa cellphone ko. Iyon ang naging lakas ko sa buong biyahe. Paglapag namin sa Saudi, agad akong sinalubong ng matinding init na tila tumatagos hanggang buto. Ibang-iba yun sa init na nakasanayan ko sa Pilipinas. Sa bawat lingon ko, puro disyerto at malalawak na kalsada ang nakikita ko. Wala ang masisikip na eskinita, wala ang ingay ng mga tricycle at wala ang mga mukhang pamilyar. Doon ko unang naramdaman na napakalayo ko na pala talaga sa tahanan. Pagdating namin sa staff accommodation, sinalubong kami ng supervisor naming si Mr. Khalid. Mahigpit ang mukha niya, ngunit magalang siyang magsalita. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran sa trabaho at ipinakita ang tutuluyan naming villa. Hindi ito kasing ganda ng ipinangako ng agency sa Pilipinas, pero maayos at malinis naman. Doon ko rin unang nakilala ang magiging roommate kong si Jerome, isang masayahing kapampangan na ilang taon nang nagtatrabaho sa Saudi. Hindi nagtagal ay dumating din si Mang Ben, ang pinakamatagal ng Pilipinong empleyado sa restaurant. Siya ang unang nagsabi sa akin na huwag akong basta maniwala sa lahat ng nakikita sa bansang yon. Habang nagkukwentuhan kami, isa-isa niyang ipinaliwanag ang mga bagay na dapat kong tandaan. Sinabi niyang iba ang kultura sa Saudi at kailangang maging maingat sa bawat kilos. May mga batas na normal lang sa Pilipinas, pero maaaring magdulot ng malaking problema roon. Pinayuhan niya akong huwag makipagtalo sa mga lokal, huwag basta-bastang makipag-usap sa mga babae, at laging sumunod sa mga alituntunin ng kumpanya.
Idinagdag pa niyang hindi lahat ng tao roon ay masama, pero mas mabuting maging maingat kaysa magsisi sa huli. Tahimik akong nakinig sa bawat payo nila. Habang nakahiga ako sa maliit na kama, sa unang gabi ko sa Saudi, muli kong tiningnan ang larawan ng pamilya ko. Doon ko naisip na napakalayo pa ng lalakbayin ko bago matupad ang lahat ng pangarap namin. Hindi ko alam kung gaano kahirap ang mga susunod na buwan, pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi ako naparoon para sa sarili ko. Ginawa ko ang lahat ng yon para kina Michelle, Chloe, at sa batang hindi pa man isinisilang ay mahal na mahal ko na. Sa isip ko noon, anumang hirap ang dumating, kakayanin ko. Hindi ko pa alam na ang bansang yon ang magiging saksi sa pinakamadilim na kabanata ng buhay ko. Noong unang linggo ko sa Saudi, pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako. Kahit ilang araw na akong naron, hindi pa rin ako makapaniwala sa laki ng ipinagkaiba ng buhay doon kumpara sa Pilipinas. Pagmulat pa lang ng mata ko tuwing madaling araw, ramdam ko na agad ang pagod kahit hindi pa nagsisimula ang trabaho. Kailangan naming gumising bago pa sumikat ng husto ang araw dahil maaga ang pasok sa restaurant. Habang naghahanda ako ng uniforme, hindi ko maiwasang mapatingin sa wallpaper ng cellphone ko. Larawan yun ni na Michelle at Chloe noong kaarawan ng anak namin. Tuwing nakikita ko ang mga ngiti nila, parang nawawala kahit papaano ang bigat ng dibdib ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na bawat araw na lilipas ay isang hakbang papalapit sa pangarap naming magkaroon ng sariling bahay at mas magandang buhay. Hindi biro ang trabaho sa kusina. Pagpasok pa lang namin, halos hindi na kami makaupo hanggang matapos ang shift. Napakainit sa loob dahil sabay-sabay ang mga kalan, oven at malalaking fryer na halos buong araw ay nakabukas. Madalas ay tumutulo na ang pawis ko kahit ilang minuto pa lamang ang nakakalipas. Hindi rin biro ang bigat ng mga kaldero at ang bilis ng kilos na kailangan sa bawat order. Isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring masigawan ka o kaya ay may masaktan. Sa umpisa ay nangangapa ako, pero pinili kong matuto sa bawat pagkakamali. Hindi ako nahihiyang magtanong sa mga mas matatagal na sa trabaho dahil alam kong wala akong mapapala kung paiiralin ko ang pride. Malaking tulong sa akin si Jerome. Siya ang unang nagturo kung paano maging mabilis nang hindi nagsasayang ng galaw. Madalas niya akong biruin para mawala ang pagod ko. Kapag break time namin, lagi niyang sinasabing normal lang ang mahirapan sa simula at darating din ang araw na magiging kabisado ko ang lahat ng ginagawa sa kusina. Si Mang Ben naman ang nagsilbing parang kuya naming lahat. Halos 10 taon na siyang nagtatrabaho sa Saudi, kaya kabisado na niya ang ugali ng mga lokal at ang sistema ng kumpanya. Marami akong natutunan sa kanya, hindi lang tungkol sa trabaho, kundi pati na rin sa kung paano mabuhay sa bansang may ibang kultura at paniniwala. Isang umaga, habang abala kaming naghahanda para sa dagsa ng mga customer, lumapit sa akin si Mr. Khalid. Akala ko, noong una ay may nagawa akong mali. Kinabahan pa nga ako dahil seryoso ang mukha niya. Ngunit nagulat ako nang tapikin niya ako sa balikat at sabihing napapansin daw niya ang sipag ko. Ayon sa kanya, bihira raw siyang makakita ng bagong empleyadong mabilis matuto at marunong makinig sa mga nakatataas. Sinabihan niya akong ipagpatuloy ko lang ang magandang trabaho dahil malaki ang posibilidad na mabigyan ako ng mas malaking responsibilidad kapag nagtagal ako sa kumpanya. Pagkatapos niyang magsalita, ay para akong nabunutan ng tinik. Hindi ko man yun ipinakita sa mukha ko. Napakalaking bagay noon para sa akin. Pakiramdam ko ay unti-unti nang nagbubunga ang lahat ng sakripisyong ginawa ko. Mula noon, lalo akong nagsumikap. Hindi ako nagrereklamo. Kahit minsan ay umaabot ng halos 12 oras ang trabaho namin. Kapag may kailangang mag-overtime, isa ako sa mga unang nagvo-volunteer. Hindi dahil gusto kong mapansin ng mga boss,
kundi dahil bawat dagdag na oras ng trabaho ay katumbas ng mas malaking maipapadala ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Tuwing matatanggap ko ang sahod ko, ang una kong iniisip ay hindi kung ano ang bibilhin ko para sa sarili ko, kundi kung magkano ang maipapadala kina Michelle. Habang gumaganda ang takbo ng trabaho ko sa Saudi, kabaligtaran naman ang nangyayari sa bahay namin sa Pilipinas. Halos linggo-linggo ay tumatawag si Michelle, ngunit napapansin kong hindi na katulad dati ang tono ng boses niya. Pilit siyang nagpapakatatag sa tuwing magka-video call kami, pero halata kong may mabigat siyang dinadala. Isang gabi, matapos naming kamustahin ang isa't isa, hindi na niya napigilang umiyak. Sinabi niyang halos araw-araw na raw siyang sinisigawan ni Nanay Cora. Kapag dumarating ang padala ko, agad daw itong nagtatanong kung magkano ang natanggap nila. Kapag hindi sapat sa gusto niya ang halaga, nagsisimula na naman itong magalit. Madalas pa raw sabihin ni Nanay Cora na imposible raw na yun lang ang kinikita ko sa Saudi. Sigurado raw siyang nagtatago lang ng pera si Michelle at hindi niya ipinapaalam ang tunay na halaga ng ipinapadala ko. Mas lalong sumama ang sitwasyon nang minsang makita ni Nanay Cora si Kevin, ang matalik naming kaibigan noong high school, na nagdala lamang ng kaunting pagkain para kay Michelle. Dahil buntis ang asawa ko at alam ni Kevin na madalas itong mag-isa sa bahay, paminsan-minsan ay dumadaan siya upang mag-abot ng prutas o ulam. Wala roong ibang intensyon kundi simpleng pagtulong. Ngunit iba ang naging tingin ni Nanay Cora. Sinimulan niyang pagbintangan si Michelle na may relasyon kay Kevin at ginagamit lang daw ang perang ipinapadala ko upang makipagkita rito. Nang marinig ko ang lahat ng iyon, pakiramdam ko ay may malaking batong dumagan sa dibdib ko. Gusto kong umuwi at ipagtanggol ang asawa ko, pero wala akong magawa. Libo-libong kilometro ang layo ko sa kanila. Ang tanging nagagawa ko ay pakalmahin si Michelle sa pamamagitan ng video call at sabihing magtiis muna siya. Paulit-ulit kong ipinapangako na kapag nakaipon na ako, bubukod agad kami upang makalayo sa lahat ng problema. Ngunit sa totoo lang, ako mismo ay hindi sigurado kung kailan mangyayari iyon. Madalas akong mapaisip habang nakaupo mag-isa sa staff accommodation pagkatapos ng trabaho. Bakit kaya kapag naging OFW ang isang tao, iniisip agad ng iba na napakadali inang kumita ng pera? Hindi nila nakikita ang mga sugat sa kamay dahil sa trabaho, ang pagod sa katawan, ang lungkot ng mag-isang kumakain sa ibang bansa, at ang sakit ng hindi mo mayakap ang pamilya mo kapag kailangan ka nila. Para sa ilan, parang ATM na lang ang tingin nila sa amin. Kapag may perang dumarating, masaya sila. Pero kapag kulang ang padala, para bang wala ka ng silbi. Isang gabi habang kumakain kami ni na Jerome at Mang Ben sa accommodation, napansin nilang tahimik ako. Hindi na ako sumasabay sa mga biro nila. Nang tanungin nila kung ano ang problema, doon ko unang naikwento ang nangyayari sa bahay namin. Tahimik silang nakinig hanggang matapos ako. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Mang Ben bago nagsalita. Sinabi niyang, halos lahat ng OFW ay may sariling laban. Ang iba raw ay sa employer, ang iba sa trabaho, at ang pinakamasakit ay ang laban sa sariling pamilya. Marami na raw siyang nakitang mga kababayang nasira ang isip dahil sa sobrang pressure ng mga taong umaasa sa kanila. Pinayuhan niya akong huwag hayaang lamunin ako ng problema dahil mahirap mawalan ng focus sa bansang yon. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong napapansin ang higpit ng kultura sa Saudi. Kapag oras ng panalangin, halos lahat ng tindahan ay nagsasara. Kailangang tumigil ang trabaho at sumunod sa mga alituntunin ng lugar. Maging ang simpleng pakikipag-usap sa mga babaeng customer ay kailangang may hangganan. Paulit-ulit akong pinapaalalahanan ni na Jerome at Mang Ben na huwag bastang ngumiti o makipagbiruan sa mga babaeng lokal dahil maaaring iba ang maging interpretasyon ng mga tao roon.
Hindi ako sanay sa ganoong klaseng pamumuhay, pero alam kong kailangan kong respetuhin ang batas ng bansang pinagtatrabahuhan ko. May isa pang bagay na napansin ko habang tumatagal ako roon. Paminsan-minsan ay may ilang lokal na kakaibang tumingin sa akin. Noong una ay hindi ko yun pinansin. Akala ko ay normal lang dahil bago ako sa lugar. Ngunit minsang magkasama kami ni Jerome sa grocery, napansin niyang may dalawang lalaking hindi halos maalis ang tingin sa akin. Pagkalabas namin ng tindahan ay napailing siya at napabuntong hininga. Sinabi niyang kung maaari raw ay magpatubo ako ng balbas. Nang tanungin ko kung bakit, sandali siyang natahimik bago sumagot. Ipinaliwanag niyang may ilang lokal na naakit sa mga lalaking bata pa ang hitsura at makinis ang mukha. Hindi naman daw lahat ay ganoon, pero mas mabuti nang maging maingat kaysa magsisi. Akala ko ay nagbibiro lamang siya kaya natawa ako. Ngunit hindi siya ngumiti. Sa halip ay seryoso niyang sinabi na marami na siyang narinig na hindi magagandang kwento tungkol sa ilang kababayan nating napahamak dahil naging kampante sila. Mula noon, hindi na mawala sa isip ko ang sinabi ni Jerome. Tuwing mapapansin kong may nakatingin sa akin ng matagal, kusa na lang akong umiwas ng tingin at bibilisan ang paglalakad. Hindi ko alam kung nag-o-overthink lang ba ako o may dahilan talaga para kabahan. Pinili kong huwag na lamang isipin iyon at mag-focus sa trabaho. Ang nasa isip ko noon, basta't wala akong ginagawang masama, wala akong dapat ikatakot. Hindi ko alam na ang simpleng pag-aakalang yon ang isa sa pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Habang abala akong nagbibilang ng mga araw para sa susunod na padala sa pamilya ko, may isang panganib na unti-unti nang lumalapit sa akin. At sa mga sandaling yon, wala akong kaalam-alam na ang bansang pinuntahan ko upang tuparin ang mga pangarap ng pamilya ko, ang siya ring magiging lugar kung saan tuluyang mababago ang takbo ng buong buhay ko. Dumating ang araw na hindi ko kailanman naisip na babago sa buong buhay ko. Nagsimula ang lahat sa isang pangkaraniwang araw ng trabaho. Katulad ng nakasanayan, maaga kaming nagsimula sa kusina. Sunod-sunod ang mga order, mainit ang paligid, at halos hindi kami nakaupo kahit sandali. Dahil isa ako sa mga pinakamasipag at madalas mag-volunteer sa overtime, hindi na ako nagtaka nang lapitan ako ni Mr. Khalid bandang hapon. Magalang niyang ipinaliwanag na may ilang kailangang tapusin sa kusina pagkatapos magsara ang restaurant at kung maaari ay ako muna ang maiwan. Agad akong pumayag. Sa isip ko noon, dagdag na naman yun sa kikitain ko. Bawat oras ng overtime ay katumbas ng dagdag na perang maipapadala kina Michelle at sa mga anak ko. Isa-isang nagsimula nang umuwi ang mga kasamahan ko. Bago tuluyang umalis, sina Jerome at Mang Ben, lumapit muna sila sa akin. Pinayuhan nila akong huwag magpapagabi kung maari at siguraduhing maisara ng maayos ang mga pintuan kapag oras na ng panalangin. Normal na sa amin ang ganoong paalala dahil kapag sumapit ang oras ng dasal, halos tumitigil ang buong paligid. Maraming establishmento ang nagsasara pansamantala at kakaunti na lamang ang mga taong makikita sa labas. Hindi ko yun binigyan ng malaking pansin dahil ilang beses ko na ring naranasan ang ganoong sitwasyon. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan nang tumahimik ang restaurant. Ang kaninang maingay na kusina ay napalitan ng ugong ng exhaust fan at mahinang tunog ng mga refrigerator. Habang nagliligpit ako ng mga gamit at nililinis ang mga kagamitan, naririnig ko sa malayo ang panawagan para sa panalangin. Huminto muna ako sandali at napatingin sa labas. Halos walang dumaraan. Pakiramdam ko ay napakalawak ng lugar, ngunit napakabigat ng katahimikan. Binalikan ko ang trabaho ko. Isa-isa kong nilinis ang mga fryer at inihanda ang kusina para sa susunod na araw. Dahil mainit pa ang mantika, maingat ang bawat galaw ko. Ayaw kong magkamali
Dahil ilang beses na rin akong binalaan ni Mr. Khalid na delikado ang mga kagamitan sa kusina. Habang nakatutok ako sa ginagawa ko, narinig kong bumukas ang pangunahing pinto ng restaurant. Inakala kong may naiwan lamang na empleyado o kaya ay bumalik si Mr. Khalid para tingnan ang lugar. Nang lingunin ko, nakita ko ang isang lalaking lokal na dahan-dahang naglalakad papasok. Magalang ko siyang binati at sinabi kong sarado na ang restaurant dahil oras ng panalangin. Hindi siya sumagot. Sa halip ay nanatili lamang siyang nakatingin sa akin. Noong una ay inisip kong baka hindi niya ako naiintindihan, kaya inulit ko ang sinabi ko sa simpleng Ingles. Patuloy pa rin siyang nakatingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na bumalot sa akin ng mga sandaling iyon. Hindi iyon ang karaniwang tingin ng isang customer. May kakaiba sa ekspresyon niya na nagdulot ng biglaang kaba sa dibdib ko. Naalala ko ang mga sinabi noon ni Jerome tungkol sa ilang hindi magandang karanasang naranasan ng ibang kababayan namin. Sinubukan kong alisin ang pag-aalala sa isip ko at itinuloy ang pagliligpit habang umaasang lalabas na lamang siya. Ngunit hindi siya umalis. Sa halip ay unti-unti siyang lumapit. Habang papalapit siya, naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Sinubukan kong umatras at sinabi kong kailangan ko ng isara ang restaurant. Hindi pa rin siya nagsasalita. Napansin kong wala ng ibang tao sa paligid at wala na rin akong marinig na ingay mula sa labas. Hindi ko na ididetalye ang mga sumunod na nangyari, admin. Hanggang ngayon, kahit piliting kong kalimutan, may mga alaalang ayaw akong pakawalan. Ang masasabi ko lamang ay sa gabing iyon, nawalan ako ng kakayahang ipagtanggol ang sarili ko. Ginawa ko ang lahat ng kaya kong gawin upang makaalis sa sitwasyon, ngunit hindi sapat ang lakas ko. Pakiramdam ko ay nawala ang boses ko at wala akong ibang magawa, kundi ang umasa na sana ay may makarinig o may dumating na tutulong sa akin. Ngunit walang dumating. Nang matapos ang lahat, hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatiling nakahiga sa sahig. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ako makatingin sa salamin. Hindi ko matanggap ang nangyari. Hindi ako umiiyak noon dahil pakiramdam ko ay wala nang lumalabas na luha. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi sa accommodation ng gabing iyon. Ang malinaw ko lamang na naaalala ay paulit-ulit kong sinasabing sana panaginip lang ang lahat. Kinabukasan, pumasok pa rin ako sa trabaho. Hindi dahil maayos na ang pakiramdam ko, kundi dahil natatakot akong magtanong ang mga tao kung bakit bigla akong mawawala. Pilit kong itinago ang lahat. Tuwing may kakausap sa akin, napapangiti ako ng pilit. Kapag nagtatanong sina Jerome kung ayos lang ba ako, sinasabi kong puyat lang ako. Ayaw kong malaman nila ang nangyari dahil nahihiya ako. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng dignidad. Kahit alam kong wala akong kasalanan, hindi ko mapigilang sisihin ang sarili ko. Habang lumilipas ang mga araw, lalo akong hindi makatulog. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, bumabalik ang alaala ng gabing iyon. Minsan ay bigla akong nagigising na hinihingal at pawis na pawis. May mga pagkakataong napapabangon ako sa kama dahil pakiramdam ko ay may taong nakatayo sa tabi ko. Kapag naririnig kong bumubukas ang pinto ng accommodation, bigla akong kinikilabutan kahit alam kong mga kasama ko lamang iyon. Napansin na rin ni na Jerome at Mang Ben na nagbago ako. Hindi na ako sumasabay sa kanilang mga biro. Tahimik na lamang akong kumakain at agad bumabalik sa kwarto pagkatapos ng trabaho. Isang gabi ay tinanong ako ni Mang Ben kung may problema ba ako sa pamilya. Ilang segundo akong natahimik bago ko sinabing pagod lang ako. Hindi ko kayang sabihin ang totoo. Pakiramdam ko ay kapag binigkas ko ang nangyari, lalo lamang magiging totoo ang bangungot na pilit kong itinatanggi. Mas lalo akong natakot nang maisip kong magsumbong. Naalala ko ang mga kwento tungkol sa pagiging komplikado ng proseso sa ibang bansa at ang babala ng ilang kasamahan namin na kailangang maging maingat
Sa bawat hakbang, hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan, kung paano ako magsisimula, at kung ano ang mangyayari kapag nagsalita ako. Habang tumatagal, mas pinili kong manahimik kahit unti-unti naman akong kinakain ng takot at kahihiyan. Maging ang mga tawag ni Michelle ay nahirapan na akong sagutin. Kapag nakikita ko ang mukha niya sa video call, pakiramdam ko ay hindi ko siya kayang tingnan ng diretsyo. Lagi niyang tinatanong kung bakit parang pumapayat ako at kung bakit parang wala na akong sigla. Lagi ko na lamang sinasabing napapagod ako sa trabaho. Hindi ko kayang sirain ang katahimikan ng pamilya ko sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanang ako mismo ay hindi ko matanggap. Habang lumilipas ang mga linggo, hindi lamang isip ko ang unti-unting bumibigay. Pati katawan ko ay tila sumusuko na rin. Nawalan ako ng ganang kumain. Hirap akong mag-focus sa trabaho. Minsan ay muntik pa akong mapaso dahil nawawala ang isip ko habang nagtatrabaho. Napansin niyo ni Mr. Khalid at pinayuhan niya akong magpahinga kung masama ang pakiramdam ko. Hindi niya alam na ang sugat na dinadala ko ay hindi nakikita ng mata. Isang gabi, habang mag-isa akong nakaupo sa labas ng accommodation, inilabas ko ang litrato ni na Michelle at Chloe. Matagal ko iyong tinitigan. Unti-unti akong napaluha. Doon ko unang inamin sa sarili ko na hindi ko na kaya. Hindi na ako ang dating Adrian na puno ng pangarap at lakas ng loob. Bawat araw na nananatili ako sa Saudi ay para akong unti-unting namamatay sa loob. Sa pagkakataong yon, gumawa ako ng pinakamabigat na desisyon sa buhay ko. Kahit alam kong wala pa akong sapat na ipon, kahit alam kong masasaktan at madidismaya ang pamilya ko, at kahit alam kong wala na akong maipapadalang pera sa mga susunod na buwan, pinili kong umuwi ng Pilipinas. Mas nanaisin ko nang magsimulang muli sa sariling bayan kaysa manatili sa lugar na araw-araw nagpapaalala sa akin ng gabing hindi ko kailanman makakalimutan. Hindi naging madali ang proseso ng pag-uwi ko sa Pilipinas. Habang inaayos ko ang mga papeles ko para makabalik ng bansa, pakiramdam ko ay bawat pirma na inilalagay ko ay katumbas ng pagbaon ng lahat ng pangarap na binuo ko para sa pamilya ko. Hindi ko naisip noon na uuwi akong halos walang ipon. Ang mas masakit pa roon, uuwi akong dala ang isang sugat na hindi ko alam kung paano ko gagamutin. Sa buong biyahe pa uwi, wala akong ibang ginawa kundi ang tumingin sa bintana ng eroplano. Habang papalapit kami sa Pilipinas, dapat sana ay masaya ako dahil makikita ko na ulit sina Michelle at Chloe. Ngunit ang totoo, nangingibabaw ang takot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang pamilya ko. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag kung bakit bigla akong umuwi. Paglapag ko sa airport, sinalubong ako ni Michelle. Halata sa mukha niya ang saya nang makita niya akong muli. Pero agad ding napalitan niyo ng pag-aalala nang mapansin niyang pumayat ako at tila wala na ang dating sigla sa mga mata ko. Mahigpit niya akong niyakap. Ngunit kahit gusto kong gumanti ng yakap, pakiramdam ko ay naninigas ang buong katawan ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sa unang pagkakataon, natakot akong yakapin ang taong pinakamamahal ko. Tahimik kaming umuwi. Paminsan-minsan ay nagtatanong si Michelle kung kumusta ang biyahe ko. Pero maiikling salita lamang ang isinasagot ko. Sinisisi ko ang pagod sa biyahe. Kahit ang totoo ay hindi ko alam kung paano magsisimulang magsalita. Pagdating namin sa bahay, agad akong sinalubong ni Chloe. Tumakbo siya papunta sa akin at mahigpit akong niyakap habang paulit-ulit niyang sinasabing hindi na raw niya ako papayagang umalis ulit. Napaluha ako ng palihim, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa guilt. Pakiramdam ko ay hindi ko natupad ang ipinangako kong uuwi akong matagumpay. Hindi pa man ako nakakapagpahinga ng maayos. Narinig ko na ang boses ni Nanay Cora mula sa loob ng bahay. Paglabas niya, wala man lang siyang tanong kung kumusta ako o kung ano ang nangyari sa akin sa Saudi.
Ang una niyang sinabi ay kung bakit napakaaga kong umuwi. Sunod-sunod ang mga tanong niya kung nasaan ang ipon ko, bakit wala akong malaking dalang pera, at paano na raw ang pamilya kung wala nang padalang darating buwan-buwan. Habang nagsasalita siya, pakiramdam ko ay lalo akong lumiliit. Hindi niya nakikita ang pagod sa mukha ko. Hindi niya nakikita ang takot na pilit kong itinatago. Ang nakikita lamang niya ay isang OFW na umuwi ng walang dalang malaking halaga. Tahimik lang akong yumuko. Wala akong lakas para sumagot. Si Michelle na ang namagitan at sinabing pagod pa ako sa biyahe at kailangan ko munang makapagpahinga. Ngunit lalo lamang nagalit si Nanay Cora. Sinabi niyang wala raw akong karapatang mapagod dahil ilang buwan pa lamang akong nasa ibang bansa ay sumuko na agad ako. Ayon sa kanya, maraming OFW ang tumatagal ng ilang taon sa abroad. Bakit daw ako hindi kinaya ang ilang buwan lamang? Parang bawat salitang binitiwan niya ay kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin ang totoo. Ngunit sa tuwing bubuksan ko ang bibig ko, pakiramdam ko ay bumabalik ako sa gabing pilit kong kinakalimutan. Kaya pinili kong manahimik. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi gumaan ang pakiramdam ko. Sa halip ay lalo lamang akong nalugmok. Halos hindi na ako lumalabas ng kwarto. Madalas akong nakaupo sa isang sulok habang walang ginagawa. Minsan ay ilang oras akong nakatingin lamang sa kisame. Kahit anong pilit ni Michelle na kausapin ako, maikli lang ang mga sagot ko. Hindi dahil ayaw ko siyang kausapin, kundi dahil hindi ko alam kung paano ilalabas ang sakit na dinadala ko. Tuwing sasapit ang gabi, nagsisimula na naman ang laban ko sa sarili ko. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, bumabalik ang mga alaalang pilit kong tinatakasan. Bigla na lamang akong magigising na hinihingal at basang-basa ng pawis. Minsan ay napapasigaw ako habang natutulog. Kapag naririnig iyon ni Michelle, agad niya akong gigisingin at yayakapin. Ngunit kahit yakapin niya ako, hindi mawala ang panginginig ng katawan ko. Pakiramdam ko ay naroon pa rin ako sa Saudi. Unti-unti ring napansin ni Chloe na may nagbago sa akin. Dati, halos araw-araw kaming naglalaro sa labas ng bahay. Ngayon, madalas akong nakaupo lamang habang pinapanood ko siyang maglaro. Minsan ay lumapit siya sa akin at tinanong kung galit ba raw ako sa kanya. Halos madurog ang puso ko nang marinig ko yon. Mahigpit ko siyang niyakap at sinabi kong mahal na mahal ko siya. Ngunit pagkatapos niyang tumakbo palayo, hindi ko napigilang mapaiyak. Samantala, hindi pa rin tumitigil si Nanay Cora sa panunumbat. Halos araw-araw ay ipinapaalala niyang wala na kaming pagkukunan ng pera. Kapag may dumarating na bayarin sa bahay, sinisisi niya ako. Kapag nauubos ang pagkain, ako rin ang pinaparatangan niyang dahilan. Kahit si Michelle ay hindi niya tinatantanan. Patuloy niya itong pinagbibintangang may itinatagong pera at kung ano-anong masasakit na salita ang ibinabato rito. Nakikita ko ang pagtitimpi ng asawa ko at bawat luha niyang palihim na pinupunasan ay lalo lamang nagpapabigat sa konsensya ko. Isang gabi, habang tahimik kaming kumakain, muling nagsimula si Nanay Cora. Sinabi niyang kung tunay daw akong lalaki, dapat bumalik na lamang ako sa Saudi kaysa magmukmok sa bahay. Dagdag pa niya, wala raw kaming mararating kung paiiralin ko ang kahinaan. Hindi ko na namalayan na nanginginig na pala ang mga kamay ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at nahirapan akong huminga. Parang unti-unting umiikot ang paligid. Napansin yun ni Michelle at agad niya akong inalalayan papunta sa kwarto. Pagkasara pa lamang ng pinto, tuluyan na akong bumagsak. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Humagulgol ako na parang batang matagal na nagkimkim ng sakit. Halos hindi ako makapagsalita sa sobrang pag-iyak. Paulit-ulit lamang akong humihingi ng tawad kay Michelle. Paulit-ulit niyang tinatanong kung ano ba talaga ang nangyari sa Saudi. Sinabi niyang handa siyang tanggapin ang kahit anong katotohanan.
Hindi raw siya aalis sa tabi ko. Ilang minuto akong hindi makapagsalita. Pakiramdam ko ay may malaking batong nakabara sa lalamunan ko. Ngunit alam kong habang patuloy akong nananahimik, lalo lamang akong unti-unting mawawala. Hanggang sa nagawa kong sabihin ang katotohanan, mahina ang boses ko habang ikinukuwento ko ang gabing yon. Hindi ko na idinetalye ang lahat. Sinabi ko lamang na may isang gabing hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko. Sinabi kong ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, ngunit hindi sapat ang lakas ko. Habang nagsasalita ako, hindi ko kayang tingnan si Michelle. Nahihiya ako. Pakiramdam ko ay nabigo ko siya bilang asawa. Tahimik lang siyang nakinig. Nang matapos ako, wala siyang sinabi sa loob ng ilang segundo. Ang inasahan kong katahimikan ay galit o pagkadismaya. Ngunit ang sumunod na naramdaman ko ay ang mahigpit niyang yakap. Habang umiiyak siya, paulit-ulit niyang sinasabi na wala akong kasalanan. Sinabi niyang biktima ako at hindi ako dapat nahihiya sa isang bagay na hindi ko ginusto. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, pakiramdam ko ay may taong naniwala sa akin. Hindi namin namalayang narinig pala ni Nanay Cora ang pag-uusap namin. Nakatayo siya sa may pintuan. Nanginginig ang mga kamay at tuluyang napaupo habang umiiyak. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding pagsisisi. Lumapit siya sa akin, ngunit hindi agad makapagsalita. Matagal bago niya nagawang humingi ng tawad. Aminado siyang buong akala niya ay sumuko lang ako sa hirap ng trabaho. Hindi niya naisip na may mas mabigat pala akong dinadala kaysa sa pagod at pangungulila. Habang umiyak siya, sinabi niyang simula nang mamatay si tatay ay hinayaan niyang lamunin siya ng pait at alak. Dahil doon, naging bulag siya sa nararamdaman ng mga taong nasa paligid niya. Inamin niyang naging makasarili siya at ang tanging nakita niya ay ang perang nawawala. Hindi ang anak na unti-unting nasisira sa loob. Hindi ko agad siya nasagot. Napakarami ko pang tanong sa sarili ko at napakarami ko pang sakit na kailangang harapin. Ngunit sa gabing iyon, may isang bagay na nagsimulang magbago. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya sa Saudi, hindi ko na kailangang magpanggap na maayos ako. Nalaman na ng pamilya ko ang katotohanan. At kahit hindi pa naghihilom ang sugat na dinadala ko, naramdaman kong hindi ko na kailangang pasanin iyon ng mag-isa. Pagkatapos ng gabing yon, hindi naman agad naging maayos ang lahat. Hindi dahil nalaman na ng pamilya ko ang katotohanan, ay bigla na lamang nawala ang sakit na matagal kong kinimkim. Kinabukasan, pare-pareho kaming tahimik sa bahay. Wala nang sigawan. Wala nang panunumbat. Ang tanging maririnig ay ang mahihinang buntong hininga at ang tunog ng mga yabag sa loob ng bahay. Para bang lahat kami ay nag-iisip kung paano magsisimulang muli matapos ang napakabigat na pangyayaring bumago sa buhay naming lahat. Maagang nagising si Nanay Cora. Hindi tulad ng dati, hindi siya dumiretso sa kusina para maghanap ng maiinom. Sa halip, tahimik siyang naupo sa harap ng bahay habang hawak ang isang lumang larawan naming pamilya. Nang lumabas ako, tumayo siya at lumapit sa akin. Kitang-kita ko ang pamamaga ng mga mata niya dahil sa magdamag na pag-iyak. Hindi na siya nagsayang ng maraming salita. Hawak-hawak niya ang dalawa kong kamay habang umiiyak siyang humingi ng tawad. Sinabi niyang habang buhay niyang dadalhin ang pagsisisi dahil sa halip na yakapin ang anak na sugatan, mas inuna niyang bilangin ang perang nawala. Inamin niyang naging bulag siya sa paghihirap ko dahil sa sobrang takot niyang bumalik kami sa kahirapan. Simula nang mawala ang si tatay, hinayaan niyang kontrolin siya ng pait, galit at alak. Hindi niya namalayang unti-unti na rin niyang sinasaktan ang mga taong pinakamamahal niya. Habang nagsasalita siya, wala akong naramdamang galit. Pagod na akong magkimkim ng sama ng loob. Napagtanto ko na kung patuloy kong hahayaang kainin ako ng galit, hindi rin ako makakabangon. Hindi ibig sabihin noon ay nakalimutan ko ang lahat
ng masasakit na salitang binitiwan niya. Ngunit pinili kong bigyan siya ng pagkakataong magbago, katulad ng pagkakataong hinihiling ko rin para sa sarili ko. Mula noong araw na yon, unti-unting nagbago si Nanay Cora. Hindi yun nangyari sa loob lamang ng isang gabi. Marami pa rin siyang pagkakataong napapataas ang boses, ngunit agad din siyang humihingi ng paumanhin. Unti-unti rin niyang iniwasan ang alak. Tuwing makikita niya akong tahimik, hindi na niya ako pinipilit magsalita. Naupo na lamang siya sa tabi ko. Minsan ay walang salita kaming dalawa, pero sapat na ang presensya niya upang maramdaman kong sinusubukan niyang itama ang mga pagkakamali niya. Si Michelle naman ang naging pinakamalaking dahilan kung bakit hindi ako tuluyang sumuko. Kahit siya mismo ay nasasaktan sa lahat ng nangyari, hindi niya ako iniwan kahit isang sandali. Siya ang naghanap ng mga doktor at espesyalistang maaaring makatulong sa akin. Noong una ay tumanggi pa ako. Pakiramdam ko ay kaya ko namang harapin ang lahat ng mag-isa. Ngunit ipinaliwanag niya na ang sugat sa isip at damdamin ay katulad din ng sugat sa katawan. Kapag hindi ginamot, lalo lamang itong lalala. Sa unang therapy session ko, halos wala akong masabi. Nakaupo lamang ako habang nakatingin sa sahig. Pakiramdam ko ay nakakahiya ang lahat ng nangyari. Ngunit napakagaan magsalita ng therapist. Hindi niya ako pinilit, hindi niya ako hinusgahan. Hinayaan niya akong magsalita sa sarili kong oras. Ilang linggo pa ang lumipas bago ko tuluyang naibuhos ang lahat ng bigat na matagal kong kinikimkim. Habang ikinukuwento ko ang mga nangyari, hindi ko napigilang umiyak. Noon ko lamang napagtanto kung gaano kabigat ang matagal ko ng pasan. Ipinaliwanag sa akin na normal ang mga bangungot, ang biglaang pagkagulat, ang hirap matulog, at ang takot na nararamdaman ko. Hindi raw ako mahina, hindi rin ako nababaliw. Ang lahat ng yon ay reaksyon ng isip sa isang napakasakit na karanasang hindi ko ginusto. Isa sa pinakamahalagang sinabi sa akin ng therapist ay hindi nababawasan ang halaga ng isang tao dahil naging biktima siya ng pang-aabuso. Matagal kong pinaniwalaan na nawala ang pagkatao ko dahil sa nangyari. Pakiramdam ko noon ay hindi na ako karapat-dapat maging asawa o ama. Ngunit unti-unti kong naunawaan na hindi ang nangyari sa akin ang magtatakda ng pagkatao ko. Ang tunay na sukatan ng isang tao ay kung paano siya bumabangon matapos ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Hindi naging mabilis ang proseso ng paghilom. May mga araw na pakiramdam ko ay maayos na ako. Ngunit may mga gabi ring bumabalik ang mga bangungot. Minsan ay natataranta pa rin ako kapag may biglang malakas na ingay o kapag may ibang taong biglang lalapit sa akin. Ngunit ang kaibahan ngayon, hindi ko na yon hinaharap ng mag-isa. Sa tuwing inaatake ako ng takot, nariyan si Michelle upang hawakan ang kamay ko. Nariyan si Chloe na yayakap sa akin nang mahigpit at sasabihing mahal niya ako. At nariyan si Nanay Cora na tahimik na nagdarasal para sa tuluyan kong paggaling. Habang unti-unti akong bumabangon, nagsimula rin akong maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Hindi man kalakihan ang sweldo kumpara sa kinikita ko noon sa Saudi, tinanggap ko yon ng buong puso. Mas mahalaga sa akin ang makauwi gabi-gabi kasama ang pamilya ko kaysa kumita ng malaki habang unti-unti namang nawawala ang sarili ko. Hindi na ako nahihiyang magsimulang muli. Natutunan kong walang masama sa panibagong simula. Isang hapon, habang naglalaro kami ni Chloe sa harap ng bahay, bigla niya akong tinanong kung aalis pa raw ba ulit ako papuntang ibang bansa. Napatingin ako kay Michelle na nakangiti habang pinagmamasdan kami. Ngumiti rin ako at niyakap ang anak ko. Sinabi kong hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa hinaharap. Pero ang sigurado ako, anumang desisyong gagawin ko ay hindi na dahil lamang sa pera. Gagawin ko yon para sa kapakanan naming lahat bilang pamilya. Minsan ay naiisip ko pa rin ang mga pangarap na hindi natupad. Wala pa rin kaming malaking bahay,
Wala pa rin kaming malaking ipon. Hindi naging madali ang pagbangon namin sa mga problemang iniwan ng mga nakaraang buwan. Ngunit habang pinagmamasdan ko sina Michelle, Chloe at maging si Nanay Cora na unti-unti ring nagbabago, napagtanto kong may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. Natutuhan naming magpatawad. Natutuhan naming makinig sa isa't isa. Natutuhan naming ang isang pamilya ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o kapal ng ipon, kundi sa kakayahan nitong magdamayan kapag ang isa ay hindi na kayang lumaban ng mag-isa. Kung may isang bagay man akong gustong ipaabot sa lahat ng makakarinig ng kwento ko, ito yon. Kapag may OFW na umuwi ng mas maaga kaysa sa inaasahan, huwag agad ninyo siyang husgahan. Huwag agad isipin na mahina siya o sumuko lamang sa hirap. Hindi natin alam kung anong laban ang iniwan niya sa bansang pinanggalingan niya. May mga sugat na hindi nakikita ng mata. May mga luha na tahimik lang pumapatak kapag wala ng ibang nakatingin. At may mga bangungot na habang buhay nang dadalhin ng isang tao kahit nakabalik na siya sa sariling bayan. Hindi lahat ng OFW na umuwi ay talunan. Marami sa kanila ang nakaligtas lamang sa isang laban na hindi kailanman nakita ng ibang tao. Ngayon, masasabi kong hindi pa ganap ang paghilom ko. May mga alaalang marahil ay habang buhay ko nang dadalhin. Ngunit hindi na ako nabubuhay sa takot. Hindi na ako nag-iisa. Dahil sa pagmamahal ng pamilya ko, sa tulong ng mga taong naniwala sa akin, at sa pag-asa na unti-unting bumalik sa puso ko, natutuhan kong may buhay pa pala pagkatapos ng pinakamadilim na kabanata ng aking pagkatao. At kung mayroon mang lugar na tunay na nakapagligtas sa akin, hindi iyon ang bansang pinuntahan ko para maghanap ng mas malaking kita. Ang tunay na lugar na nagbigay sa akin ng lakas para muling bumangon ay ang tahanang puno ng pag-unawa, pagtanggap at pagmamahal. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang uuwian ng bawat OFW ay hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang pamilyang handang makinig, umunawa at yakapin sila anuman ang mga sugat na dala nila. Maraming salamat po. Ang kwentong ito ay paalala na hindi lahat ng sugat ay nakikita ng mata. Maraming OFW ang lumalaban hindi lang sa hirap ng trabaho, kundi pati sa mga trahedyang hindi nila kayang ikwento kahit sa sarili nilang pamilya. Kaya bago natin husgahan ang isang taong maagang umuwi o tila nagbago ang ugali, sana ay alalahanin nating may mga laban na tahimik nilang pinagdaraanan. Ngayon naman, gusto kong malaman kung saan ninyo pinapanood ang video na ito. Mga kabayan, i-comment ninyo sa ibaba ang bansang kinaroroonan ninyo at huwag kalimutang isama ang inyong pangalan. Binabasa ko ang inyong mga komento at napakasarap sa pakiramdam na makita kung gaano karaming Pilipino ang magkakapit-bisig saan mang panig ng mundo. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mayroon pa kaming isa pang nakakagulat at nakakaantig na OFW story na siguradong hindi ninyo dapat palampasin. Panoorin ninyo ang susunod naming video na pinamagatang "Dalawa Sila Kapag Wala si Madam." Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito.